It's not a game, it's a rich thing. Welcome back, guys. So, here we go again. Ito naman tayo. New topic for today is about supplementation. So, i-discuss natin ngayon yung most widely consumed supplement in the market. So, ano ba yan? So, yun yung protein powders. Okay? So, alam naman natin yung protein powders. Nandiyan na yung whey, mass gainers, casein, yung mga plant-based protein natin dyan, yung soy protein, pea protein, meron ba tayong egg protein. So, there's so many kinds of protein powders in the market. So, ano ba yung the best? Ano ba yung dapat mong i-take, coach? So, ano ba yung pasok sa goal ko? So, yun yung nagiging problema natin dyan. Hindi natin alam kung ano ba dapat yung bibilin sa sobrang dami. Okay? So, ano muna, bakit ba tayo nagtitake ng protein powders? Pwede naman kumain na lang, di ba? Ito yung rason. Kasi, very convenient siya. Unang-una. And then, pangalawa, very good source siya ng high quality protein. Okay? And at the same time, heavily backed by science din siya in terms of safety and muscle building properties and so on. So, napakaraming benefits ng protein powders. So, yun nga, ang nagiging problema, hindi naman natin alam kung anong type ng protein powder ang bibili natin. So, ngayon, tutulungan ko kayo kung paano pumili. Kung ano ba yung pasok sa goal nyo. So, bahala na kayo. So, di-discuss ko to. And, tingnan natin kung ano yung papasok sa goals nyo. Kung gusto nyo bang mag-shred, or gusto nyo mag-bulk up, or gusto nyo lean lang. So, tingnan natin. Okay? So, umpisa natin sa best types. Two of the best types ng protein powders. So, nandyan yung whey and casein. Okay? So, sila yung two of the best types. Bakit? Kasi, sila yung pinakamataas ang essential amino acid content. And then at the same time, sila din yung the best on stimulating muscle protein synthesis. Okay? So, may difference pa rin siya. So, ito, i-discuss ko sa inyo yung difference ng whey and casein. So, ang big difference nila is about digestion or absorption rate. Okay? Yung bilis ng pasok niya sa katawan. Okay? So, itong si whey, alam niyo naman, di ba? Kapag nag-gym tayo, yung mga tropa natin, pagkatapos mong mag-gym, syempre, inumin mo na agad yung whey protein mo. Okay? Kasi meron daw anabolic window daw na like 30 minutes after ng workout mo, yung 30 minutes na yun dapat mainom mo na yung protein powder mo. So, bakit nagiging ganun yung mga advice natin? Ang nangyayari kasi, kay whey protein, pag ininom mo siya, pasok agad siya. So, fast absorbing siya. Pag ininom mo siya, papasok na agad siya sa bloodstream mo, mag-i-spike na agad yung amino acid levels mo, yung blood amino acid levels. So, pag nag-spike na yon, so, syempre, napakabilis niya. After 3 hours, nag-stay siya sa bloodstream mo. So, after 3 hours, if I'm not mistaken, nawawala na siya. Nag-diminish na siya. Okay? Pero, hindi ko naman sinasabi na pwede mo lang siyang i-take after ng workout mo. So, you can take it anytime you want. Okay? Yung whey protein. Walang problema doon. So, ito naman si casein, slow digesting siya. So, mabagal lang yung pasok niya. Pag ininom mo siya, mabagal lang yung pasok niya sa bloodstream, evenly distributed yung proteins, and yung blood amino acid levels mo, even lang din siya, constant lang. Okay? Hindi siya nag-spike, pero mabagal lang siya. After 8 hours, nag-stay siya doon. Okay? So, yung big difference nila, yung absorption rate. Okay? And then, isa pang difference nila is itong si whey, very good siya on muscle protein synthesis, on building muscles. Okay? Tapos ito naman si casein, very good siya on preserving muscles. Okay? Yung muscle breakdown, binabagalan niya lang. Okay? So, good siya. For example, you are doing intermittent fasting, or you are fasting kasi Ramadan and you are a Muslim bodybuilder. Okay? So, good siya kasi
hindi ka kumakain, hindi ka umiinom for a longer period of time during the day. So, ang mangyayari, kapag walang enough protein source or protein sa katawan mo, magkakaroon ka ng muscle breakdown. Okay? Maglulose ka ng gains. So, kapag may casein ka, mabagal yung pasok niya sa katawan mo, mag-i-stay siya after 8 hours, mapipreserve niya yung muscles mo. Okay? So, very good siya. So, si whey naman, mataas yung, meron siyang leucine, tinatawag yung leucine. So, mas mataas yung leucine content niya compared to casein. So, yung leucine content, nakaka-help din yun on building muscles. Okay? So, ito pang muscle growth, ito muscle preservation. So, ayun guys. Itong dalawang to, ang the best protein supplements sa market. So, kung skinny guy ka, just like me, re-recommend ko yung casein. Okay? I'll recommend ko na idagdag niyo yung casein. Kung may whey na kayo, good yan. Pero kung nahihirapan kayong mataas yung metabolism nyo and nahihirapan kayong mag-gain ng muscle, okay din yung casein. Kasi pag mataas yung metabolism mo, usually kapag tulog ka, nauubusan ka ng nutrients or it's not enough to gain more muscles. Kasi kapag natutulog tayo guys, diyan nagbibuild yung muscles, hindi yung kapag nag-work tayo sa gym. So napaka-importante ng recovery, especially sa mga payatot. Ang nangyayari, hindi tayo nag-gain kasi wala tayong enough nutrients, especially on recovery. So kaya itong casein, tinitake siya before bedtime. Okay? So before bedtime yung take niya. Para pag tulog mo, 8 hours, namamahinga ka, nagre-recover yung muscle mo, may pumapasok na nutrients na dahan-dahan lang. Okay? So, yun guys. Kapag skinny guys ka, okay yan, idagdag mo yung casein. Kung may whey ka, idagdag mo yung casein. Okay? Tapos, another most widely consumed na type ng protein powder is yung mass gainers. Okay? Itong mass gainers, ang maganda naman sa kanya is very high yung quality, yung calories niya. Let's say 1,200 yung calories niya. Usually around 1,200 yung calories per serving. Okay? So ito, good din to sa mga payatot dyan na hindi nila ma-reach yung caloric surplus nila. Okay? So for example, mahina ka kumain, yung caloric surplus mo is 3,000 calories. So pag kumain ka, umaabot ka lang ng let's say 1,500 or 2,000. Bitin na bitin ka pa rin, hindi mo ma-reach yung 3,000. Hindi ka mag-gain, hindi ka magbabalk up. Okay? So doon pa mapasok yung mass gainers. Kasi high calorie siya. So yun ang kailangan mo kapag naka-surplus ka, i-reach mo yung surplus mo. So, pwede mo siyang inumin. Okay? Pero kung mataba ka naman or mataas yung body fats mo pero gusto mo mag-bulk up pa rin, hindi ko siya recommended. Kasi itong si mass gainer, oo, makakatulong siya sa pag-gain ng weight. Okay? But when you say you gain weight, doesn't mean you gain muscles only. Pag nag-gain ka ng weight, for example, pagtapak mo sa weighing scale mo, umangat agad yung timbang mo, hindi lang yung pure muscles guys. Nandyan yung fats, nandyan yung water retention. Okay? So, yun yung kay mass gainer. Hindi yan na purong muscles. Okay? Nandyan yung, mayroon pa rin yung fat content and water retention. Okay? And at the same time, medyo mataas din yung artificial sugars niya. So, hindi ko siya recommended if medyo mataas yung body fat mo and then you want to bulk up. Recommended ko lang siya kung talagang hindi mo na ma-reach yung caloric surplus mo. Okay? Kasi itong mass gainer, ginagamit lang siya for bulking or for gaining weight. Okay? Hindi siya ginagamit for cutting. For cutting, ginagamit dyan is si whey protein or si casein. So, whey protein or si casein. Kasi, low calories lang sila. It's around 110 calories to 140 calories only. Then, gabigyan ka nila ng protein content na around 25 to 30 grams per serving. Kay mass gainer naman, bibigyan ka na ng around 50 to 60 grams of protein per serving. But, yung carbohydrates, sobrang taas din. Let's say around 300-350 grams
per serving ni mass gainer. High whey naman is around 0 to 3 or 4 grams lang. Okay? So yung difference niya, yung carbohydrates, yung fat content, yung protein, and yung calories. So basically, yung macros. Okay? So guys, pag nagtitake tayo ng supplements, papasok nyo pa rin yan sa macros nyo, okay? Or sa tracking nyo. Kasama yan, syempre. And, yun nga. Ang marirecommend ko sa inyo guys, kapag nag-bulking kayo, eto sa akin lang to ha, by own experience, instead of taking mass gainer, kung kaya nyo namang ma-reach yung around 80% ng caloric surplus nyo, mag-weigh na lang kayo plus casting. Okay? So for example, 3,000 calories yung calorie surplus mo. Na-reach mo is 2,800 or 2,900. Mga ganon. Na-reach mo na yung mga ganon. Or 2,500 at least. So, kaya na lang mag-weigh plus casting instead of taking mass gainers which is very high in calories and carbs. Okay? So, bakit? So, explain ko sa inyo kung paano ginagawa ko ha. Itong whey, tinitake ko siya sa morning. Morning 1 scoop kasama ng oats ko. Yung tinatawag na protein plus oats. Okay? Hinahalo ko siya yun doon. So, yun yung first serving ko ng whey. And then, after workout, titake ulit ako ng isa pang scoop ng whey. So, 2 scoops na yun. Diba? So, may 50 grams na ako ng protein. Tapos, before bedtime, casein. Kasi nga, medyo hirap ako mag-gain ng muscle kasi mabilis yung metabolism ko. Titake ako ng casein before bedtime. So, it's around 25. So, may 75 grams ng protein na ako. As in the rest, kinukuha ko na lahat sa pagkain. Okay? Yung 125 grams. Kasi 200 grams yung protein ko na kailangan per day. So, yun. 75 na ako from supplements. Then yung 125 sa pagkain. So, ganun lang guys. Dapat mas malaki pa rin yung percentage ng pagkain ng real food sa supplementations. Okay? Yun yung ginagawa ko. Tapos, ano pa ba? So, yun nga guys. Huwag niyo palang gagawing meal replacement yung supplement. Okay? Ginagawa kasi ng iba na nagda-diet, magte-take ng supplement tapos hindi nakakain ng dinner. Ganoon. Huwag ganun guys. Real food pa rin tayo. As much as possible, kumain tayo ng real foods like chicken, eggs. Pero kung ba, nagmamadali tayo, talagang hindi na natin kayang magluto sa umaga, breakfast, straight na from work, yun, doon pumapasok yung protein shakes. Okay? Convenience. So, yun. And ano pa ba? So, yun nga. Wrap up ko lang, okay? So, kapag nagda-diet ka, or you are on calorie deficit, mas madaling gamitin yung whey protein or whey isolate. And then, with casein, if medyo nahihirapan kang mag-retain ng muscles, good din siya kapag on deficit ka kasi kailangan mo ma-preserve yung muscles mo, okay? Hindi tayo on muscle gains kapag sa deficit. More on muscle preservation tayo dyan and fat loss, okay? And then kapag naman bulking ka, same. It's either you can take whey and casein kapag kaya mo namang ma-hit yung caloric surplus mo, kung gusto mo ng lean gains talaga, whey and casein. Sa mga payat, casein. Kailangan nyo yan, guys. So, yan. Or, if hindi mo naman ma-reach talaga yung caloric surplus mo, dyan mo pwedeng ipasok si mass gainer. Okay? Mali na ba? So, yan. Sana natulungan ko kayo kung paano pumili ng best type ng protein na pasok sa goals nyo. Okay guys? So yan, sana nakatulong. And if may questions kayo, same guys. As usual, Instagram, Facebook, message me o mag-comment na lang kayo dito sa baba. Okay? So, tapos na tayo and I'll see you on the next vlog guys. God bless you all.